Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong full moon reading. Sino ang nakakaalala ng ating reading with comes to June 1 to 15? Na ang sabi ko sa June na 8-9, sabi ko is magkakaroon ng chaos. Kumbaga, pwede siya kasing kalapit na araw. Pwede siyang 7 tsaka 10. Kaya, papasok siya ng 7, 8, 9, 10. Mga ganyan. Ito yung sinasabi ko, kung naaalala nyo, magkakaroon dahil sa portal opening. Magkakaroon ng mga triggers sa relationship. Magkakaroon ng mga misunderstanding. Makakakonek kayo ng tao na may toxic behavior, narcissist, wala sa katwiran, lagi dapat siya ang tama, mapangding lang, mapagpanggap. Di nakikita yung sarili, kumbaga. Manluloko, mali ka, siya yung tama. Pinipilit niya na mali ka, ipipilit niya talaga na mali ka. Yung baga sarado yung utak. Yung narcissist, i-research nyo. Kasi sa akin, talagang it happened talaga. Nangyari talaga siya sa akin. Pero yun na lang, buti na lang, yun nga, siyempre, kailangan din maging patient. Tapos naano ko lang na, narcissist to. Then, naging patient ako. Kumbaga, hindi na ako na pumatol, kumbaga. Sa naranasan nyo rin ba yon na naka-encounter din ba kayo? Kaya comment it below sa mga naka-encounter dyan na gano'n nang nangyari talaga, no? Kaya, yun, maraming ano. Tsaka kung hindi nyo pa napapanood 1 to 15, panoorin nyo. May mga binigay pa ako iba na warning doon. And then, yung 16 to katapusan, sa next natin sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga dapat na warning pa. Tingnan natin na iyong full moon reading, Taurus. Tandaan nyo, palaging vice versa, ha? Sa iba is maaring ito is nangyari na, sa iba is mangyayari pa lang sa ibang araw. Naku, hindi ko gusto yung aking, para kay Taurus, full moon reading. Comment lang kayo dyan sa mga nakaranas. Hindi ko gusto yung yung cat. Sorry ha, medyo natagalan ba? Hindi ko lang gusto. Ganun ako eh. Alam niyo naman, may pagkamaarte ang ate nyo. Hayaan nyo na. Okay, energy reading tayo. Palagi ko naman sinasabi yun ha. Kung ano ang inyong energy nyo to o hindi. Wala akong binagat na pangalan dito. Kung gusto nyo mag-focus sa warning sign para makaiwas kayo na mangyari iyon, gawin nyo. I-reverse nyo yung ating, hindi to negative, this is a warning sign na para hindi maganap sa inyo. Diba? Okay, so nakikita ko sa iyo dito ay, iba dito siguro, hindi yung sitwasyon na, siguro need to mag-take risk ka muna, no, sa iba dito. Maaring, hindi sitwasyon, maaring nagbabala kayo ng travel, o kaya gusto mo na mag-holiday. Yan, kung kinakailangan mo muna na mag-relax, mag-recharge, or maaring thinking for a travel, kasi iba dito, parang may nakita ko na gustong mag-travel. So, iba dito, no? O thinking for a travel, or you have a travel. Nandun yung thinking na yun. May mga pagpapasyahan kayo. Iba dito is still stuck. So, nakikita ko dito. Yung iba is hindi makapag-focus, Siguro, hindi nga yung pag-iisip at pag-worry with something, no? Tingnan natin ang iyong card. Ano ba yan? May mga sitwasyon na magkakaroon sa inyo ng pagbabago sa inyong destination this time. Mahal yung sitwasyon na may mga opportunity na parating. Also, may mga new beginning, may mga beginning of a cycle, may mga i-end kayo, or may mga sitwasyon na mag-iiba ng landas. May pagbabago, kumbaga. No? Baka nga iba sa inyo ay iba is travel to. Okay, so nakikita ko sa'yo dito. Okay. Ay, universe, ano tong explain mo sa akin to? Anong ibig mo sabihin? Anong sagot nito?
Thank you. Okay. Okay, yung iba sa inyo, Taurus, ang nakikita ko ay maybe you will receive gift, no? Gift or ikaw ang bibigyan ng gift with someone or nandun din yung iba is maaaring may papasok na pera pero yung iba naman din ay mayroong palabas na pera. Hindi kasi kayo para-pareho kung titingnan ko dito sa card, hindi kayo para-pareho. Pero if this is kung ito ay related to a money, siguro this is the time na kailangan mong magkaroon ng balancing. Kailangan mong kontrolin at kailangan mong pag-isipang maigi, no? Ang nakikita ko ito kasi maaring may mga pinagdaanan na parang pinanghinayanganan, no? May mga sitwasyon na nagkaroon ng pag-isolate. May mga bagay ka na tinitimbang kumbaga this time. May mga bagay ka na pinag-iisipan this time sa nakikita ko sa iyo dito. I hope walang hindi ganun kalaki yung nawala sa yung pera. No, I hope hindi ganun ka. Sana balance lang. No? Pero pag-isipan mo pa rin when it comes sa money, ha? May mga bagay kasi na kailangan mo pag-isipang mabuti at kailangan mong iplano this time. Kumbaga, wag ka lang mag-rush or wag ka lang mag-desisyon ng pabigla-bigla kasi pwede magka-problema ka rin sa money. Alam mo naman kasi nandito ka sa 5 of Cups, medyo nagkakaroon ng hindi magandang pagpapatakbo sa iba sa inyo ha. O kaya naman yung iba sa inyo is nandito kayo sa sitwasyon nyo na totally hindi na kayo masaya when it comes sa trabaho nyo, sa relationship nyo, or iba't iba klaseng relationship ha. Diba relationship with sister, mga kapatid, pamilya, o kaya yung boyfriend, girlfriend, asawa, gano'n. Try to make it balanced din yung mga bagay na yun sa nakikita ko dito. No? Para hindi kayo magkaroon ng trouble. So, iba sa inyo, maaring meron kayong charity or may hihingi sa inyo ng tulong or may tutulungan kayo o hindi yung sitwasyon na maaring may mangutang, no? Sa nakikita ko dito. May manghiram sa inyo. Pero pag-isipan nyo pa rin. Meron mga bagay na kailangan mong evaluate, no? May mga bagay na meron ka kasing gustong umpisahan, no? Meron kang gustong umpisahan sa iba sa inyo. And then, ang nakikita ko dito, before mo siya umpisahan, para may mga dapat ka munang unahin na gawin o asikasuhin. Yun ang nakikita ko. Halimbawa, gusto kong mag-business, no? Or gusto kong lumipat ng trabaho. O, kailangan make sure ka na may kalalagyan ka. Magiging okay ka. Kumbaga, nakapag-apply ka na ba kapag sa trabaho? Kung waalis ka sa trabaho mo, hindi ka naman nag-a-apply pa, wag mo na lang balakin muna. Mag-apply ka muna bago ka umalis sa trabahong meron ka. Kasi mas mahirap na umalis ka nang wala ka pang pupuntahan. Ang hirap nun. Ang hirap maghanap ng trabaho. Kung ano mang sitwasyon niyan, kailangan mong, may mga bagay na kailangan mong pag-isipan muna bago ka maghakbang ng isang direksyon sa buhay mo. Para hindi mag-miss. Diba dito kasi nagkakaroon ng pag-isolate, ano? Siguro may mga bagay na nagkakaroon ka ng disappointment, ganyan. Either sa trabaho mo, sa relationship mo, or kung ano man yung sitwasyon mo, nagkakaroon ng sadness, loneliness, ganyan. Chariot. Mahirap kasi yung pabigla-bigla. Okay. Ang nakikita ko sa iyo dito ay nandito ka sa sitwasyon mo na you want to put some effort when it comes sa iyong gustong tahakin sa buhay. Nandito ka sa sitwasyon mo na naghahanap ka ng bagong direksyon, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga nandito ka sa sitwasyon na nagkaroon in the past ng mga dipon, there's a pain, sadness, kumbaga in the past is nagkaroon ng mga something, siguro iba abandonment, no? Siguro may mga gusto ka nang abandonahin, may mga gusto ka nang tapusin, or someone inabandonahan ka ng sino man, o inabandonahan mo siya, vice versa. No, may nakita kasi akong ganun. Or maaring siya, inabandonahan ka niya, umalis siya, di ba?
andun yung situation na maaring naaalala mo yung tao na yon o naaalala mo yung nangyari in the past. Meron ka mga nare-reminiscing na situation from the past. Maaring trabaho to, maaring sa relationship mo, ganyan. Yun, may mga naaalala ka in the past. And then, maari din sa iba is naghahanap ka talaga ng, ng direction this time. Yun nakikita ko sa iba sa inyo. Ng bagong destination. Tingnan nga natin 6 of Cups. Yung iba dito siguro in the past may nawalang buhay. Parang may namatay, no? Strange. Okay, you need mong mag-trust sa intuition mo. No, listen to your inner voice. Kung ano man yung pagpapasyahan mo this time, ang nakita ko naman dito is kailangan mo lang talaga mag-focus. And syempre, kailangan mo magkaroon ng control. Tanda mo, you are the controller of your life. Kung ano man yung tatahakin mong direction dito, alam ko naman na alam mo yung tama sa mali, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Pero andito ka kasi sa strange. Kumbaga, maaring iba sa inyo, you find your direction this time at maaring naitatama mo na yung mga bagay o yung mga pagkakamali from the past situation. Kumbaga, yung mga nakaraan o in the past situation, hindi naging maganda yung naging direction mo, naging, kumbaga, siguro, hindi naman sa sinasabi kong pariwara, kumbaga, naging sigsag yung iyong direction, and this time, nandito ka na sa new focusing in your life. Sa iba sa inyo ha, pero kung kinakailangan na you need nang mag-focus sa new direction mo, this is the time na kailangan mo nang mag-give an effort doon sa bagay na yun. Kailangan mo na talaga na moving forward. No? Tibay ng loob ang kailangan sa'yo. Siyempre, stability is needed. Kailangan mo talagang mag-action this time and focus. We have the sun. Ano ba yan, anak? Sa nakikita ko sa'yo dito, nagkaroon na sa'yo ng renewal, no? Nandito ka na sa sitwasyon mo na you're happy, no? Maaring handito nga na you find your direction this time kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. And then, ang nakita ko sa'yo dito, it's more awakening. Nagkaroon ka ng awakening o may mga bagay o decision making na nagkaroon ka ng pagbabago, no? Na andito sa iyo is nagkaroon ka ng transformation or a renewal. Sa nakikita ko to, may mga inilet go ka na o may mga kinat ka na sa buhay mo this time. May mga bagay na mas nalaman mo yung katotohanan, no? Kumbaga, andito na yung sitwasyon na nagkaroon ka ng self-evaluation sa buhay mo, no? May mga bagay na dinesisyonan ka na. May mga bagay na nagkaroon ng mga new beginning in your life. Andito yung situation na, anak, ano ba yan, anak? Na nagkaroon ka na ng awareness, kumbaga. Andito yung, maybe you learn from the past situation, kaya ang nakita ko sa'yo, it's more happy ka na this time. Kumbaga, yung iba naman sa inyo, it's more on development, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo na yan. Nagkakaroon na this time ng enlightenment or need mo na gawin ito. Yan, iba sa inyo is nagkaroon na kayo ng enlightenments, happy, success, andito na yung sitwasyon na at transformation happen sa buhay mo this time. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Ang sabi rin dito is may taong makikipag-usap sa iyo. Maaring itong tao na to is in a distance, no? Maaring LDR mo siya or maaring a mother figure or maaring kapatid mo, maaring magulang mo, maaring karelasyon mo, or maaring vice versa tayo ha, kasi iba vice versa ka lumalabas. Maaring sabi ko dito is mother figure, yung pala lalaki sa iba. No, meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, at saka Aquarius, Gemini, and Libra. And also, meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn. Yun ang mga nakita ko dito na element. Maaring magkakaroon kayo ng communication or siya yung nakakausap mo palagi na handun yung saya, handun yung pagiging totoo mo, handun yung sitwasyon na you're giving support and advice to each other. Sa nakikita ko dito sa tao na to, no? Maaring nagkaroon sa inyong dalawa, kung relationship to, maaring nagkaroon na sa inyo ng transformation, di ba? O kaya naman, kung nagkahiwalay kayo nitong tao nito, maaring itong tao nito is try to connect sa'yo
at andun yung sitwasyon na gusto niya ng renewal sa'yo. Kumbaga, nagkaroon siya ng enlightenment sa'yo na kumbaga nandun siya sa awakening situation, na-awaken siya, in-evaluate, nagkaroon siya ng self-evaluation sa sarili niya, andun yung sitwasyon na gusto na niya, nalaman na niya yung tama, na ikaw pala yung kasiyahan niya sa buhay, na ikaw pala yung nagbibigay ng enlightenment sa kanya, ikaw yung nagbibigay ng warmth sa buhay niya. Kaya this time, kung kahiwalay kayo, maaring ikaw or siya, vice versa minsan, is maaring magkaroon ng connection. Sa iba naman is maaring nahandoon na kayo sa sitwasyon na nagkaroon ng pagbabalikan sa iba, no? Siyempre may pupo. Anak baba. Uy, panalo naman yung iyong card. Ay, may pupo. May pupo na naman isa. Anak binibigyan ka ng blessing, Gemini. Ay, Taurus. Ba yan? Nahawa ako dito sa sinabi ko. Taurus. Okay. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, yes, there's a new direction into your life, Maaring nakikita ko rin na makaka-receive ka ng communication, text message with someone na maaring in a distance, no? Halimbawa, nasa ibang baryo, nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, ganyan. Maaring by internet, or by social media, kayo magkakaroon ng connection nitong taon na to, no? Sa nakikita ko dito. And also, naandun din yung sitwasyon na andun yung happiness, no? Andun yung achievement situation, andun yung fun, enjoy in this situation sa nakita ko, in your new direction. Kumbaga handito ka sa new mental health mo this time. Kumbaga, ang nakikita ko sa'yo dito, inspired ka, no? Sa nakita ko, maaring yung iba is kausap mo yung iyong twin flame, ganyan. Maaring andito yung sitwasyon or kausap mo yung iyong family sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, nandito ka sa sitwasyon, maaring magkakaroon ng connection or ko-connect siya sa'yo or magte-text siya sa'yo, ganyan. Communication. So, nakikita ko dito. Or maaring itong taon to, pag nakakausap mo siya, ganun. Magkakaroon or andito ka sa sitwasyon na, yun nga sabi ko is parang something, happiness itong nakikita ko sa iyo dito. Aray ko, Inday, kumbaga nahandito yung sitwasyon na you are inspired, no? This time. Nahandito yung inspiration. Kumbaga, siguro iba sa inyo may mga bagong inspirations in life, nagkaroon na, kumbaga, handito yung pumabor sa iyo si universe this time, or papabor sa inyo this time si universe, sa mga iba sa inyo. There's a changes of fortune, there's a good luck, there's a good karma happen. Kumbaga, a turning point this time, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. As in, celebration. Kumbaga, handun maaari magkakaroon ng getting together or magkakaroon ng mga family unity, reunion, surprise parties, event. May mga ganun sitwasyon din ako nakikita. Or maaari magkakaroon ng getting together with a close relationship. No, maaring friend, mga ganyan. Sa iba dito is maaring may mga pag-uusapan related to a wedding, or may pupuntahan kang wedding, ganyan, yung iba sa inyo. May mga lakad ata yung iba. And then also, andito yung sitwasyon din, kasi may communication nga ako sinasabi dito, di ba? Andito din yung sitwasyon na may mga new idea. Ano ba yan? Pinupo mo na naman, anak. May mga new idea akong nakikita sa iba sa inyo. Siguro, yung idea mo is, gusto mo na, halimbawa, gusto mo bumili ng bahay, ganyan, magpagawa ng bahay, lumipat ng bahay, may mga ganong sitwasyon, o kaya iba sa inyo is gusto nyo na magsama kayo sa isang bahay, sa isang lugar, mga ganong sitwasyon. If this is a relationship, sa nakikita ko sila. May coming home din akong nakikita, maaring iba sa inyo is pauwi, or galing probinsya, galing ibang bansa, or pabalik ka na, sa nakikita ko sa dito. Anak, ano ba yan? Basa yung braso ni Mami. Dami.
Universe, ano po to? Tingnan natin ha. Hugutin ko lang. Oh, meron kang 8-8 oh. Oy, 3 yung 8 mo. Congrats. Ibig sabihin, may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mong aksyonan to accomplish, no? Ganyan. Oy, full moon is cleansing, ha? Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, maring may tao na magiging mahigpit sa'yo, no? Or hindi yung pagiging, o mahigpit siya sa'yo, siguro masungit, ganyan. Sa nakita ko dito, maaring kasama mo sa trabaho, or karelasyon mo, or maari naman na ka-level mo ng edad, mga ganyan. No? Andito yung sitwasyon na maring hindi kayo magkakaroon ng pagkakaintindihan, ano, itong tao na ito. Kasi there's a sadness, ako nakikita dito. Andito yung may mga disagreement, tension, maaring maiirita ka lang sa kanya, sa taong kausap mo. O andito yung sitwasyon na may mga battle, may taong very defensive, may tao na maapakan yung pride niya, kumbaga. No, may tao na maigo, ganyan. There's a lack of cooperation, a lack of control happen sa iyo. Sana walang ganun kalaking conflict na maganap o mangyari o mga sagutan, ano. Pero nakikita ko dito is merong disappointment happen dito sa sitwasyon mo, no? I hope tapos na to. Sana tapos na siya, no? Pero sa iba maaring maganap siya. Sa iba sana tapos na. Sana hindi na lang maganap, syempre, no? Sa nakikita ko dito. Maaring sa karelasyon mo, lalo na kung hindi kayo same ng ng language, no, baka yung karelasyon mo hindi kayo same ng language, maaring magkakaroon ka ng mga misunderstanding, o kaya sa kasamaan mo sa trabaho, ganyan, sa iba sa inyo, o kaya sa iba isa kapatid. May mga pag-uusapan kayo na ikaka-frustrate mo or siya, vice versa. Meron din ako nakikita dito na may mga pag-uusapan related to territorial. May mga aggression, struggle, ganyan. Sabihin ko yung Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Well, kung ano mang element yan. Okay. Ang nakikita ko sa'yo, andito ka sa sitwasyon mo na, yes, nagkaroon na ng development, no? Nagkakaroon na ng development sa maaring sa trabaho mo, maaring sa sarili mo, no? Maaring, kung saang aspeto ng buhay, there's a development, nagkakaroon ng mga bagay na maaring nagkakaroon na ng progress. Mabagal man siya, pero nagkakaroon siya ng development na this time, no? Nandito na rin yung sitwasyon na you are more on focusing sa iyong new direction in life. Nandito na rin na meron ka ng clear path, at nandito ka rin na you give an effort and hard work sa iyong goal this time. Kung ano man yung goal mo this time. Nandun yung you are dedicated sa yung goal mo. Nakikita ko naman yung improvement. Pero kung hindi pa man, kailangan mong magkaroon ng improvement. Kailangan mo talaga mag-focus. Kumbaga, strong will lang din ang kailangan dito, no? Syempre, is be practical sa nakikita ko dito. Kailangan mong wag din magsayang kasi ng panahon o oras, no? Time is gold din kasi. Kung may mga bagay na kailangan mong aksyonan, may mga bagay na kailangan mong mag-move o magkaroon ng development, gawin mo na lang. Mag-ano ka doon, mag-forso ka doon sa bagay na yun. Pero there's a renewal happens. Iba sa inyo siguro is there's a new idea, new opportunity, o hando na talaga yung pagbabago ng buhay sa iba sa inyo. Ang sabi rin dito is makaka-receive ka ng text message communication with someone na matagal mo nang kakilala. Ito yung tao na mahalaga sa'yo, o ikaw ang kukunik ka, taong mahalaga sa'yo, tao na pinahalagahan mo,
or maaaring itong tao na to matagal mo siya kilala at magkakaroon sa inyo ng renewal, no, sa iba sa inyo. Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn. And then, Aries, Leo, Sagittarius. Maaaring iba sa inyo is magulang nyo to. Maaaring iba sa inyo is kapatid nyo to. Ganyan. Yun na nakita ko dito. Or you need to focus dito maging practical ka when it comes sa goal mo this time, no? Kumbaga, be stable and maging dedicated ka lang, mag-action ka lang, tsaka bigay mo yung effort mo, no? You need to commit din kasi sa mga bagay o sitwasyon ng pagbabago sa buhay mo. Ay, may devil ka. Okay. Okay, meron tayong ano, no? Yung iba dito, merong there's an obsession situation dito ako nakikita. Someone is obsessed. Bakit may tao na sana wala kang nakaaway? Maaring ikaw ito, or someone. Hindi ko sinasabi na baka kasi minsan vice versa. Meron ako nakikita dito na may tao na nag-iisip sa'yo na sana mawala ka na, umalis ka na, mamatay ka na. Ganun. Kumbaga, there's a dark thought. May taong may dark thought sa'yo. Ganyan. Hindi ko alam. I hope walang away. No? Sa nakikita ko dito. May taong ganun. Ako nakikita dito. Kumbaga, may taong toxic ako nakikita. May tao dito na controller, or hindi yung sitwasyon na you are in a place na may pagka-toxic, ganyan. Kumbaga, may mga kasama ka na ganun sila sa'yo. Sana hindi kayo to. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, may mga bagong plano ka na this time. Handito yung may mga exciting situation or may mga excitement kang mararamdaman this time sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng mga collaboration or may partnership din ako nakikita dito. No, maaring may ko-connect sa'yo para magkaroon ng dealing sa iba, o kaya may dalawa, tatlo, apat, kung alin doon na aring may taong ko-connect sa iyo. Maaring makakasip pa ng text message or communication dito sa tao na to. Kumaga may mga may mga outgoing ako nakikita, baka ayain ka niya, di ba? Maaring kasama mo to sa trabaho, sa iba sa inyo, o kaya is may mga exciting situation happen. Maaring there's an adventurous, or sa iba sa inyo is may mga creativity kayo na gagawin. Parang, ay anak yung mic natin. Parang may mga a playful time situation. Ganyan ako nakikita dito. Nakikita ko sama sa'yo, satisfy ka sa ngayon eh. Kumbaga nakita ko yung sayo mo this time sa nakita ko dito. Meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio. Siguro magaganap to within 3 to 4 days. Mga ganyan. Or nangyaganap na o manggaganap pa lang. Yun na nakikita ko. Baka may mga pag-uusapan kayo. Yun. Sa akin masaya ka. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, at Taurus, Virgo, Capricorn. Ang nakikita ko rin dito, iba ko pang message may tao dito na kasi may nakita ko dito ang card kanina, may tao na curious sa'yo. Maring kasama mo sa trabaho? Ganyan. May taong curious sa'yo dito. Siguro parang kanya tinitingnan.
Kumbaga, pag nakikita ka niya, andun yung saya. No? Sa nakita ko dito. Nakakaramdam siya ng saya. Kumbaga. Okay. Universe, ba't nandito to? Diba sa inyo, magkakaroon ka ng connection sa taong mother figure? Maring magulang mo? Or someone into your life? Ganyan. Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Yun na nakikita ko. Ano po to? Naku, may bigla ang magaganap. May bigla ang mangyayari sa nakikita ko sa'yo dito, Taurus. Ang nakikita ko, siguro in the past na to, no? Sa iba, I hope the past to. Pero, ang nakikita ko dito is magkakaroon, kasi magiging emotional ka. There's an emotion, situation, no? May mga unexpected of low emotion, pain, storm, deep hurt, mga disappointment. May mga sitwasyon na conflict, malaki man o maliit yan. May mga sitwasyon na pwede kang umiyak or trauma, something loss, or may mga bagay na sabi ko nga kanina na parang may masungit ako nakikita, no? Or merong hope, I hope walang separation. I hope hindi ka makaramdam ng unhappiness. I hope hindi ka makaramdam ng yung hindi magkakasundo, ganyan. Mga heartache, ganyan. Sana walang ganon, no? I hope walang ganun sana. Pero siguro if this is the past and this time you are starting a new beginning into your life, sa nakita ko dito, nakikita ko rin na may mga good news happen sa buhay mo, may mga situation na may mga achievement, fulfillment, achievement, and then also abundance happen. Sa iba naman sa inyo is maaring nagkaroon ng the past na separation and this time magkakaroon ng communication with someone, sa nakikita ko dito, na maaring magkakaroon sa inyo ng new beginning. No? Kumbaga may magkakabalikan o sa iba sa inyo is may nagkabalikan. Sa nakikita ko dito. May pagbabalik. Kumbaga kung hindi pa kayo nagkakabalikan, maaring kayo is magkabalikan. Dito. Kasi maaring itong tao na to is ko-connect sa'yo. Kumbaga, this person is very care niya, pero ang nakita ko kasi in the past, maaring nagkaroon kayo ng separation. No? Pero this time, handun yung siguro in a past month, or in a past 3 months, in a past or 3 days man yan, 3 weeks man yan, no, handuin yung sitwasyon na nagkaroon ng mga ganun. O maaaring sa iba is 3 years, ganyan. Nagkaroon talaga ng hindi magandang sitwasyon sa iba sa inyo kung nagkahiwalaya. And this time, maaaring itong taon na to is kukonect sa sayo to start a new beginning. Sa'yo. Yun. Maaaring iba is naghihintay siya ng action mo, no, dito, na handuin yung sitwasyon na on and off yung action niya kasi para naghihintay siya ng sign. Ganun sa nakikita. Sa iba sa inyo ganun. Or siya to ha. Arigato namaste. God bless.